Alright mga kagrasa, welcome back. Happy New Year sa atin lahat. So ito mga kagrasa, meron tayong gagawin ngayon. So ito ang problema nito ay differential mga kagrasa. So ang nangyari dito, kumalat na yung ating gear oil. So pagka ganito, ang automatic niyan, sira na yung oil seal niyan. So ayan, inalog-alog ko siya. So malaki yung play. So tinitingnan ko, unang dito, baka may sira yung bearing. So ito na yung ating gagamitin dahil nasa ilalim to ng unit mga kagrasa. So ayan, nakahanda na yan. So yun mga ganito mga kagrasa, kasi malaki kasi ang play nito. Katulad niyan, tatanggalin na natin tong nut na malaki. So kung wala kang special tools na mga gamit, so mahihirapan ka. Maraming salamat sa mga nakakaimbento ng mga special tools tulad nitong power tools. So ayun, walang kahirap-hirap mga kagrasa, no? Simple lang, malakas siya. Pwede rin pandukot. So ayun, nung nabaklas ko na yung differential flange, so ayan, nakikita nyo, oil seal natin medyo durog na, kumalat na yung ang laki ng alog. So ang plano ko pa naman dito mga kagrasa, ibababa kong buo yung differential. So sabi ko, subukan ko munang tanggalin, baka hindi naman kailangan na ibaba, baka minor lang ang sira. So ayun mga kagrasa, ang pinupunto ko dito mga kagrasa, wag tayong padalos-dalos ng desisyon. Katulad niyan, ayan, nakikita nyo, wala naman palang sira yung bearing. So ang nangyari lang dyan mga kagrasa, lumuwag yung ating pinion nut na malaki, kaya siya nagkaroon ng play. So ito yung pinaka ano dyan, tawag nito, magiging ano natin sa bawat desisyon, na wag tayong padalos-dalos. So yun, sayang kasi kung katulad nung unang troubleshoot ko, ibababa ko yung differential, di ba? Kung sayang yung pagod at saka yung kung sakali man na ating nakakawawa naman yung magiging may-ari kung sakaling binaba mo yung differential. So ang mangyari, binaba mo nang wala namang katuturan, wala namang sira sa loob. So ganun lang mga kagrasa, dahil kapag maayos kang kausap, maraming magtitiwala sa inyo na mga customer, katulad ng mga customer nyo na alam ng may-ari na medyo sablay kayo at saka hindi kayo makapagkatiwalaan. So wala nang babalik sa inyo mga kagrasa. Sa mga bagong mga natututo pa lang sa ngayon, unang-unan yung magiging disiplinado kayo sa inyong sarili, na dapat magiging tapat tayo sa mga customer, dahil kapag masyado kayong hindi mapagkakatiwalaan, wala nang babalik. Kumbaga walang magtitiwala sa inyo na customer. So imbis na irerekomenda kayo sa mga kakilala nila, so yun, mawawala yun dahil inumpisahan nyo sa sarili nyo, hindi kayo tapat. So ayun, yun mga kagrasa, ayan, ibabalik na natin, nalinis na natin tong nagkalat na mga gear oil. So ayan, ang nangyari dyan, ito, ikakabit natin yung bagong oil seal. So pagkabit lang yan mga kagrasa, siguruhin nyo lang na hindi ma-deform yung bagong ikakabit. So meron naman talagang proper tools kung paano ikabit yan. Basta ingatan nyo lang, diskarte nyo na lang yan kung
paano nyo ikabit na hindi masisira yung pyesa. So yun mga kagrasa, maraming sa suporta, sa walang sawang suporta, at saka kay kay Dance TV 30, kay WGL Official, kung Kois Mix Vlog, shout out mga kagrasa, walang sawang suporta kay Gislani Junicio, paring Arnel Beltran, alright, kay Jerome Kabaya, shout out. So ito mga kagrasa, naikabit na natin yung ating oil seal. So isusunod na natin tong differential flange. Ayan. So ayun lang mga kagrasa, at sana meron kayong nakukuhang kunting idea sa mga video ko. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hit the bell para updated kayo sa susunod kong upload. So yon mga kagrasa, God bless sa ating lahat, at sana may nakukuha kayong aral sa mga bawat video na mga nai-upload natin. So alright, God bless sa atin mga kagrasa. At saka kay kay Orlando Musgida Jr., shout out. Maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. Maraming salamat sa lahat, at God bless sa atin mga kagrasa. Thank you for watching, and God bless sa atin lahat. So ayun mga kagrasa, pagkatapos nating ilak yan, so gagawin natin, mahigpitan na ng saktudo, at saka siguraduhin nyo lang na mailak yan, dahil meron namang yung nut na yan, merong kang pupukpukin dyan para magkaroon siya ng safety lock, para hindi siya basta-basta lumuwag. So ayun mga kagrasa, maraming salamat. Ayan, dinouble check ko lagi, dinouble check ko ng maigi para hindi na siya lumuwag. So ayun, katulad nung sinabi ko, huwag tayong padalos-dalos ng desisyon, kumbaga, kasi kung sakaling binaba ko yan, kumbaga nagpagod lang ako, dahil wala namang sira yung sa loob. Kaya mas maganda pa rin yung step by step yung mga gagawin yung mga kagrasa. Bago kayo pumunta doon sa pinaka major, so subukan nyo munang gawin yung mga minor problems. Maaari kasi na nasa labas muna, baga isa-isahin mo yung problema kung paano nangyari. Alright, kung paano mo ayusin. So ito, kinakabit ko na yung propeller. So maraming salamat sa suporta. God bless, and bye bye mga kagrasa.